Pero Marian, hindi ka naman matinong lalaki. Tanda mo na ay kabata-bata pa. Dapat inintindi mo yung pag-aaral mo. Hindi mo namin lalaki. Ang bihira. Hindi sakripisyo mo buhay mo ng mga kapatid mo. E paano kung pumunta dito yung mga kasama at ginahasa yung mga So kapatid yun na mo? guys, at nakikita nyo sa ating thumbnail. Yan. Gusto nang wakasan yung buhay. May shoutout pala muna sa lahat ng ating mga minamahal na viewers. Ayan, good morning, good evening sa ating lahat. At guys, isa na naman panibagong edition po ang ating gagawing pag-reaction. Yan. Gusto ko po sana, guys, supportahan nyo po ang upload ni Dr. Love. Ito po ay patungkol kay Marian, na anak ni Nanay Marisa, no? At alam ko, hindi naman lingid sa inyo kaalaman na ito si Marian ay nag-viral, no? Si Marian, yung minor na nandun sa ilalim ng tulay. Guys, na-share ko po yung link ni Dr. Love na dyan po sa aking community. Supportahan nyo po at panoorin nyo. Pag ito'y napanood ninyo, aywan ko, magpakahaba-haba po ng inyong pasensya. Ay talagang magpakahaba-haba ng PC. Alam niyo yung PC, yung tali ay talagang mapapatid. Mauubusan kayo ng pasensya sa ginagawa nito ni Marian na gusto na pong wakasan ang kanyang buhay. Anong klase namang anak? Anong klase ka namang anak? Noon pa man, ay talagang nabubuhay si tatay mo ay na-stress na nga din, naglasing hanggang sa namatay, no? Ay sira ang pintuan ng bahay nila Marian, nila Nanay Marisa, pati yung banyo ay winasak ang pintuan dahil doon umano si Marian ay nasa loob ng banyo at magpapakamatay. At meron 3 lalaki at may dala pang kutsilyong gulok. Guys, nako! Panoorin niyo po, suportahan. Ito ay isang paraan ng promotion sa video ni Dr. Love. Patungkol po ito kay Marian. Ito ha, anong klase ba naman anak? No? Ika nga ay magpakasama-sama ang isang anak, no? Ay imposible naman na wala ka na rin katinuan. Magpakasama-sama kang anak ka, wala ka na bang pagpapahalaga sa iyong pamilya? No? Hindi mo man lang isinaalang-alang ang iyong pamilya, nanay, at lalo-lalo na si Chloe na iyong kapatid, no? Ito guys, sinubaybayan naman natin ito ay kay Kalinga Prab, no? Kasi ang naka-scout po dito si Dr. Love. So, in-refer ito kay Kalinga Prab. At nasubaybayan naman po natin yan na sitwasyon ni Marian. Medyo nalalagay po sa alanganin. Yung itong si Chloe at yung yung kapatid na bunso, dahil si Nanay Marisa ay doon natutulog sa tindahan. So, nako, Diyos ko, Marian. Anong klase ka naman? Ninyeng, bakit naman ganyan? Yan, tuloy. Dismayado sa iyo si Dr. Love at si Mrs. Love na dismaya talaga. Kasi yung effort, yung ginagawa ni Dr. Love, no? Natulungan na ni Kalinga Prab na pabahaya na binabalik-balikan ni Dr. Love at tinutulungan. Pero sa kabila ng lahat, nakatigasan ng ulo ni Marian noon pa man na talagang ito ay hindi masupil-supil doon sa kanya katigasan ng bungo. Totoo po yan. Sabihin ninyo na bakit ganito ako magsalita. Para maintindihan po ninyo, nandyan, na-share ko sa aking community yung upload ni Dr. Love. Mauubusan kayo ng pasensya. Kasi, sila pala ni Elmer ay may relasyon pa yata. Oo, meron nga. At bukod pa kay Elmer, may karelasyon pa rin doon sa bahay, may dinadala doon sa bahay. 3 pang lalaki at sinira nga po yung pinto, mayroong pang patalim na hawak ni Chloe. Naka, Marian, no? Ito pa ang pinakamaantot nito. Ang pinakamaantot po nito. Pinalalayas ni Marian ang kanyang mama, ito si Ate Marisa, doon sa bahay na pinagawa ng Kalingap. Excuse me, Marian, ha? Dahil kasalukuyan noon na ikaw ay binablog, nakatigasan ng iyong bungo, ha? Ay naawa sila Kalingap Prab sa iyong mama. Dahil ang mama mo, magpakasama-sama ka, mahal ka pa rin ng iyong mama. At naaawa kay Saria, no? Panahon na binablog ka, sobrang tigas ng ulo mo. Ito si mama mo, wala nang ginawa kung hindi umiyak ng umiyak. Naawa na si Kalingap Prab kasi bilang ina, magpakasama-sama ang anak ay anak pa rin. Sinasakripisyo yan ng isang ina. Naaawa si Kalingap Prab sa iyong nanay dahil yung bahay ninyo na ando sa ibabaw, no? Pinagawa ang bahay hindi dahil para sa iyo. Para yan sa nanay mo, sa mga kapatid mo. Hindi para sa iyo dahil nung time na yan, talagang wala nang gana sa iyo si Kalingap Prab. Ayaw ka na i-vlog. Pero itinuloy ang pagpapagawa ng bahay na kahit ito ay hindi ibinablog habang ginagawa yung bahay, hindi ito ina-update ni Kalingap Prab. Pero nung ribbon cutting, minsan nakailang punta lang naman doon habang ginagawa yung bahay. Ito hindi para sa iyo, Marian. Yung bahay na yan, pinagawa para sa iyong mama, sa iyong mga kapatid, hindi para sa iyo. No?
Dahil ikaw may katigasan ng ulo at hindi ka nakikinig. Tapos ngayon palalayasin mo yung mama mo. No? Nagdadala ka pa dyan ng lalaki, alam mo kaitsurahan mo, Maria Joseph na batang ito guys, puntahan ninyo sa YouTube channel po ni Dr. Lab. Talagang kung sa haba ng pasensya, kailangan natin mahabang pasensya siguro. Ito si Dr. Lab, mabait naman to eh. At yan, malilintikan ka. Malilintikan ka kay Dr. Lab. Nako, ko yung boses ni Dr. Lab, talagang kailangan lang niya magtimpi at isa pala sa social media, syempre. Baka kung anong isipin ng tao, mabas pa si Dr. Lab, pero tama lahat ang sinasabi ni Dr. Lab. Para dito kay Marian, na talagang may katigasan ng bugo, isaalang-alang mo na lang. Si Chloe na lang. Ang isaalang-alang mo, Marian, baka mamaya ka sa... Ang dala-dala mo dyan ng lalaki, baka mamaya, mamalay kayo eh. Si Chloe naghahasa na. Anong klase ka? Talaga, guys. Nakakaawa itong, itong sitwasyon nito eh. Dahil si mama ni Marian, si ate Marisa, wala na lang ginawa kundi umiyak. Ito yung hirap dito kasi, lumaki ito si Marian na walang natatakutan. Medyo talagang ang nangyayari, si mama ni Marian ang sumusuko, ang laging umiiyak. Ay, dapat noon pa, umpisa, talagang naninindigan si mama ni Marian na siya ang masusunod. Anak na kita, ikaw, hindi pa pwedeng ikaw yung masusunod. Ang nangyayari, naku, Diyos ko. Guys, puntahan nyo, talaga. Eto pa ha, tinan ninyo, kaitsurahan ni Marian dyan. Ginagano ni Dr. Lamoy, gising, ayan, gising. Ay, pasalamat ka, Marian, at meron kang magulang na ang magulang mo ay parang wala lang, na parang hindi mo pinapahalagahan at hindi mo tinuturing na magulang at sinasagot-sagot mo pa at ipapupulis mo pa. Tingnan mong ugaling ito ni Marian. Ipapupulis daw po ni Marian ang kanyang mama at pinalalayas doon sa bahay. At ang bahay na yan, hindi yan pinagawa para sa iyo. Kulang pa yan yung mga binitaw salita ni Dr. Lab sa kanya. Na magpapakamatay na dahil sa lalaki. Puro lalaki ang sabi ni Chloe. Doon, pupunta sa tulay, may lalaki. Pagdating sa bahay, may lalaki pa din. At ito si Marian, sarap ng buhay. Si Chloe, binubugbog. Oo, binubugbog ni Marian. Si Chloe. Tagalaba pa. O ano klase itong batang ito, si Marian? Pati yung damit brief ng lalaki ni Marian, kasi may kabit po, may lalaki bukod pa kay Elmer. At inuwi ito sa bahay. No? Ano ba naman to? Bakit ganito? Ay, maling-mali. Ikaw pa naman ay panganay. Maging mature yung isip mo. Hindi yung buhay may patapon. Buhay may pakawala. No? Kung ito maganda rito, tinutukan kasi ni Dr. Lab. Nagbili sila ng pinatayo sila ni Kalinga Prab ng bahay. Tapos ginawa ni Dr. Lab pinatayuan ng tindahan. Magkano yung paggawa sa tindahan? 20,000 plus yung laman ng tindahan. No, may pera si Dr. Lab na nailabas diyan. Pinipilit ni Dr. Lab na masagip kayo sa kagipitan, no? Masagip kayo sa kagutuman, masagip kayo sa kahirapan. Ang ganda na ng inyong katatayuan eh. May maayos na kayong bahay na matutulugan. Ano pa ba ang gusto mo? Pahalagahan ninyo, Marian. Yung mga tao na nag-e-effort na magpauli-uli pumunta dyan, pahalagahan ninyo. Kahit pa sabihin na kumukuha ng video sa inyo, si Dr. Lab, at may kita doon si Dr. Lab. Pero, pasalamat kayo kahit pa paano, nagkabahay kayo. Ayan, ay dahil sa si Dr. Lab naka-scout sa inyo, at ginawa ni Dr. Lab ng paraan na ma-refer ito kay Kalinga Prab at kayo napabahayan. Mapalad kayo na kayo ay isa sa naispatan. Pahalagahan ninyo yung mga binibigay. Sayang pati mga sponsor. Ang daming mga sponsor, mawawalan ng gana pagkaganyan. Alam niyo yung kahit nung minsan pumupunta pumupunta dyan sila Dr. Lab, si Mrs. Lab. Nararamdaman ko, pinapanood ko yan guys, nararamdaman ko doon sa sa kwento, sa mga pag nagsasalita, parang may inililihi, parang may tinatago. Parang si Chloe, mararamdaman ninyo yung mga galawan. Mukhang may hidden agenda eh. Tapos meron pa nga na merong gumagamit daw ng account na ginagamit ang pangalan ni Marian at nakikipag-usap doon sa sponsor. Malamang itong mga gumagawa na to na nakikipag-rekta doon sa sponsor, malamang ito din sila Marian din to. Si Marian din to. Kasi nga yung mga maglalasing, mga adik-adik yata yung mga napunta diyan eh. Marian yung mga tambay. Mga adik-adik. Sino pa ba naman? Yung mga nasa tulay, mga adik-adik din naman yung mga nandyan. No? Ito kay Marian, ayusin mo na lang yung sarili mo, yung una-unahin mo ha. Tingnan mo yung itsura mo. Ayusin mo yung sarili mo. And then, anak mo, may anak ka.
Si Saria, mama mo, ha? Hindi ka naawa sa mama mo? Oh, si Chloe, hindi ka naawa kay Chloe? Si Chloe nga, may depresya eh, mahina ang pandinig eh. Pero, mas matured, si Chloe. No? Nakakaawa kasi nakakaawa. Pasalamat sila at pumunta dyan si Dr. Love. At least kahit papaano, parang tumatayong ama. Hindi man madalas, pero nandyan at ginagabayan sila. Minamanmanan sila. Binibisita sila. Dinadala sila ng ayuda. Diyos ko, Ginoo. O, ano pang ba? O, di ba? Nakakaawa kasi. Nakakaawa yung mama ni Marian na kahit anong katigasan ng bungo nito ni Marian, talagang hindi niya kayang sakupin. Ito si Marian kasi si Marian matigas ang ulo. Oh, may kutsilyo pa nga eh. Hawak pinakita nga ni Chloe. Ito, ang delikado kasi doon. Baka mamaya kung mapaano yung mga kapatid. Tapos ito pa nga nakapanghinaya nga. Kaya ano pa uwi na, parang si Mrs. Lam hinayang na hinayang. Kasi nga, una-una, marami na yung nagmamahal sa kanila, may mga nag-i-sponsor. Tapos ganito pa ang nangyari. Oh, dapat ay, Marian, ikaw naman ay lumalaking pasulong, hindi pa orong. Ay bakit ang iyong utak yata ay parang utak ano na, no? Bakit ganon? Ang iyong nasa isip ay purong kaulayawan. Nag-aaral ka. Kung ayaw mo naman na mukhang wala din mararating itong batang ito, sa totoo lang, sayang pa naman, ang ganda-ganda, kaya nga lang yan. Pabaya na nga sa katawan, pabaya na rin, tumaba na. Ay, paano ang mangyayari niyan? Pasalamat kayo sana, at kahit pa paano, meron Dr. Love na tumatayo, na ika nga parang, kuya-kuya o tito, tatay na nandiyan na mag-a-advise sa inyo. Sana bigyan ninyo ng halaga kasi napaka-importante na merong taong kapag kayo merong problema, meron kayong madadaingan. Meron kayong matatakbuhan. Nandiyan si Dr. Love. Anytime na meron kayong problema, naandyan ang kalingap si Dr. Love. Na ora mismo ay nandiyan, nare-response sa inyo. Ngayon, humanda itong si Marian. Dahil kahit gabi ay pupunta dyan si Dr. Love sa bahay nila. At para manmanan. Mapapalayas ka na wala sa oras. Dapat magiging matured ka na kasi yung utak mo hindi dapat yan paurong. No? Tsaka yung mga ganyang idadalam nyo guys sa totoo lang ha. Ito ha, kahit napanood ng aking mga kapatid, ng aking mga tiyahin lahat ng aking partido, nung ako po ay dalaga pa, ako yung nandito, nagtrabaho. So nag-asawa ko, 33 years old. Okay naman yung buhay ng aking nanay, tatay, ng aking mga kapatid. Pero nung dalaga po ako, nagtatrabaho ko, lahat ng pera ko, hindi ko itinago, lahat tapon, padala ako sa nanay at sa tatay ko. Pagawa akong bahay sa province. Basta lahat, ang priority ko is nanay at tatay ko na kahit hindi ko sila suportahan dahil may mga bukid naman kami, kakain sila, may mga palay kami. Pero ako, ang nasa isip ko lang, ipadala ko yung pera. Tapos sabi ko paggawa ng bahay, lipat bahay, magpagawa kami bahay. Ganon. Ang nasa isip ko guys, puro pagkakakitaan. Meron man ako mga barkada, mga kaibigan, pero piling-pili po, hindi po ako basta nakikipagbarkada sa mga taong mga bad influence. At nung kaidanin kong ganyan, pero hindi ganyan. Bata pa naman kasi yan eh. Basta, hindi ako nakikipagkaibigan sa mga walang kakwenta-kwenta at ako po ay dumidistansya. Pag ang isang tao nakita ko na ganun yung ugali, dumidistansya po ako. Hindi ako sige-sige. No. Kahit nung dalaga, syempre, nung dalaga pa ako, nakakatikim ako ng inom-inom. Oh, nagyoyosi. At nasin ako inosente sa ganung bagay, natikman ko na para kung sakali, o makipag-inuman ako, alam ko na kung paano at alam ko kung paano ko dadalhin yung sarili ko pag nalasing ako. Pero yung ganito, na walang kakwenta-kwenta, isipin ninyo mga lalaki pa ang tropa. May lalaki sa tulay, may lalaki sa bahay. O, sabi nga ni Chloe, doon sa tulay, may lalaki na. Pag uwi sa bahay, may lalaki pa din. Kaya bundat na. Di ba? Punong-puno na ng katas. Ng ay nako, Diyos ko. Ito minsan kay Ate Marisa, minsan din kailangan mo din talaga Ate Marisa na mag-ultimatum, kailangan din Ate Marisa na maghigpit. Hindi po pwedeng magiging sunod-sunuran siya sa kanyang anak. Hindi po pwedeng siya isusuko sa kanyang anak at iiyak na lang ng iiyak sa tuwing may sasabihin ng kanyang anak. Bigwasan mo. Ganun lang 'yon. Oo. Ako hindi ako nananakit ng aking anak. Mahal-mahal ko yan. Minsan pag napapagsabihan ko,
ay natakpo ang anak ko. Pero yan ay pag napagsabihan ko at umiyak yung anak ko, inaamo-amo ko. Yan, minamahal-mahal ko. Pero yung nasa ano naman din siguro ito, nasa pagpapalaki po ng magulang. Nasa pagpapalaki po yan ng magulang, siguro ay talagang hindi naluto ito si Marian, no? Pero gano'n pa man, kailangan kay Marian, kailangan kay Dr. Love, ito ay tutukan. Hindi pa pwede pakawalan ni Dr. Love to. Itong pamilyang ito, nila Ate Marisa, ano? Kasi, nako, Diyos ko, magdaka kay Dr. Love, Marian. Magagabutan pa yan. Nako, Diyos ko, guys, supportahan nyo po, pantahan ninyo ang video ni Dr. Love. Puntahan nyo po at nang masaksihan ninyo kung gaano kasalbahe itong si Marian. Tumatandang paurong, ano, ibang utak. Hindi sinasaalang-alang yung pamilya, yung kapatid, yung nanay na baka mamaya. Puro babae pa naman sila. Anong lakas nila? Kung halimbawa may nag-aamok na doon sa loob ng bahay, sunugin yung bahay. Nako, Diyos ko. Ayun na, guys. Puntahan nyo po kay Dr. Love, no? Nandiyan na share ko sa aking community. At talaga maubos po pasensya nyo. Mega love shoutout sa inyo lahat. Kita-kita tayo sa aking next video. Bye.